Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, 24/7 o 24 oras na hotline para man sa mga lulong sa sugal, ilalansar kan pagkur. Legislador nagpaig nin suporta sa pagsasagibo kan mandatory drug testing. Painting bagas iguana para sa mga parauma mas pang pinagapapahiwas. Mga kontratista na posibleng may tax violation pinag-iimbestigaran na kan na BIR. BIR haabulon ana milyon-milyon na kantidad kan buwis gikan sa mga ismagol kan na beef. Kung na nasa likod kan na black cigarette o tuklaw hahabulon da kan pidiya. Saro sa mga suspek na sangkot sa panhabon ka na bag ni Comelec Chairman Garcia, teklo na. Comelec po na naman ang pag-imprenta kan final testing and sealing ballots para man sa papaabuton na barangay eleksyon. APG dahil mabukas nin investigasyon manungod sa aligasyon na idinadaklag kidating NBI Director Santiago. Lines ka na mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata ngunyan sa lado nasyonal, liwat na pinagagad ngunyan kan abogado ni dating President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber na tulos na aksyonan ang sinang petisyon para man temporaryong pagpapalibre sarong bulan na anti sa nakatalaan na confirmation hearing kan dating Presidente sa sarong heavily redacted na dokumento may pitsang Agosto 19 pinagpipirit ngunyan kan depensa na tulus-tulus na digdi palibriyo na si Duterte sa irarom kan anuman na kondisyon na ipinagtatalaan kan korte basado sa motion na pwede subuot na magpartisipar si Duterte sa confirmation proceedings alaga dako na kinakaipuan na pwede ning isagibo sa paagiman kan na video conferencing dagdag pa kaniya siniguro kan depensa na pwede mada na masiguro ang monitoring condition asin contact restriction sa paagiman kan na pinag-aapon na redacted patikos man kan pamayukan na mga abogado ni Duterte na si Nicolas Kaupman na ada posisyon ka na prosecution na bistoon ang sarong ad hoc cooperation agreement para manda sa temporaryong pagpapalibre sa dating presidente asin
ilusyon lang nga ini ninulita sigon na sa duwa nga nasyon palang igwana kan arog kanida nga kasunduan pahayag kan depensa na preparado and redacted na sumunod sa gabos na mga kondisyon na nakapalaman sa Article 4 Paragraph 2 kan Model Agreement on interim release kan nakalis na bulan o minagad ang kampo ni Duterte na i-oktaba mo na kan ICC ang pagdidesisyon sa sendang petisyon sagkod na nga makumpleto kan depensa ang gabos na kinakaipuan na mga impormasyon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, naghagad ang US government kana extradition na laban man ki Pastor Apollo Kibuloy kinumpirmar kan Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Viva Romualdez ana pagpapadara kan US government kan mga dokumento sa Department of Justice manungod man sa nasabit na nga urulay dagdag pa kan opisyal nagikan kan nagatalikod na bulan kanunyo anhirit na ini kan US government si Kibuloy na founder kan Kingdom of Jesus Christ ang pinagahanap ni nuliman kan pagkakasangkot sa labor trafficking scheme na kung saan nagdara sa mga miyembros kan simbahan sa US asin man pinipiki ang mga bisas o mga dokumento sa peritan subot na pinakaagad kan donasyon ana mga miyembro para man sa bugos na charity alaga din ang ginagastos sa magarbong pagbuhay subot ni Kibuloy ang extradition treaty pinagpirmahan kan 1994 kan US asin kan Pilipinas kung saan gabos na mga extradition ana ipinagpapasumiti sa paagiman kan pinagapod na diplomatic channel kung saan ini suportado kan mga dokumento asin pagkakabistuhan kana lokasyon kan tao asin na pigahanap nakapalaman sa nasambit ng tratado na minamandato ang Pilipinas na tulos ipa isa irarom sa US sa paagiman kan pinagapod na diplomatic channel ang desisyon manugod man sa diplomatic channel kapag naaprobaran ang request digdi magugusto o matugot ang contracting parties sa oras asin lugar para sa pagsuko sa taong pighahanap. Sa iba pa kita nga detalyes ngunyan kana sa tuya pang barata sa lado nasyonal ipinagalansar na kana pagkor ang sarong 24/7 hotline para man sa mga individual na may problema sa pagsusugal bilang kasimbagan sa pagaputan o pangapudan kana kabataan na party list representative Renicu katarabang ana pagkor asin man sa Sigulis Plaka Foundation sarong NGO na ini eksperto sa rehabilitasyon tangani man nadigdi i-training ang mga operator kana nasabit ng hotline ada mga maapoda pwede subot na i-repair sa mga partner rehab center kana pagkor arugman kana Bridges of Hope Life Recovery Center asin man na Milestone Health and Wellness after kani igwanin pig sa sabing self-exclusion program ang pagkor na may mahigpit asin sinasabing digdiya sobra sa 2,000 ana naaprobaran na mga aplikasyon kung saan ang minimum na gaming band ang sarong taon asin na digdiya mahigpit ang proseso antis na tugutan nakabalik sa pagkakawat. Pinag-inkaminar kan pagkor na si Chairman Alejandro Tingco ang publiko na irani sa pagkor ana sa indang mga kapamilya na lulong sa pagsusugal para man sa magkakadigong tabang asin na rehabilitasyon. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS FM,
ipinagpahayag ni Batangas 2nd District Representative asin isinusulong kaini sa pagi ni abogado Jerbil Jinky Beatrix Luistro ang mandatory drug testing sa gabus na mga opisina kan gobyerno tangani man na magdanay ang pinagaapod na integridad sa parte kan pananagutan asin tiwala kan publiko sa mga institusyon na ini. Basado man kay Luistro, dapat maging panalmingan ang mga yaon sa parte mismo kanda mga opisyal kanda gobyerno asin man mga empleyado na magdanay ang halangkaw na paghiling asin na pagprofesionalismo ninuli man kan paggamit kan illegal na droga nakakaraot sa parte kan karahayan kan pagdidesisyon asin kredibilidad kan gobyerno. Dagdag pa kani ang drug testing sarong preventive asin na restorative measure tangani man na protektaran ang mga intereses kan publiko. Siniguro ang tamang paggamit kan pondo asin tabangan ang mga empleyadong may problema sa substance abuse. Siniguro ni Luistro na igagalang ang karapatan kan constitutional dignidad asin na fairness sa parte kan pagpapasunod kani. Magkakaigwa subot nin malinaw na guidelines para man sa transparency, pagkakapantay-pantay asin man na due process sa pagsasagibo kanasambit ng proseso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal pinag-iimbestigaran ng unyan kan the Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kontratista kan DPWH na napabarata na may mga anomalya. Basado sa BIR Commissioner Romeo Lumagi, sinusubaybayan ninda ang mga investigasyon kan Senado asin man kang Kongreso manungod man sa subot mga ghost project. Pinagbubusisi ninda ang mga dokumento kan mga kontratista tanganing masiguro ana sa indang tax compliance. Pinaglinaw kan BIR na ang ghost project at may proyektong dai ipinapasunod asin mayong aktual na pinagagastos. Ninuli kani mayong dapat na ideklara o i-disallow na expenses kung mayo ning gasto. Siniguro ka na sambit ng ahensya na tama ang pagbabayad kan buwis kan gabus na mga sangkot na mga kontratista. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, pinagasiguro kan liderato kan Bureau of Internal Revenue BIR nasa indang lalapagon ang mga milyon-milyon na kantidad kan buwis na dai binabayadan gikan man sa mga smuggle kan vape product. Iyan kasumpay man ka na nagsampa naman ang BIR nin kasong tax evasion laban sa 75 mga individual asin man mga negosyante na sangkot sa illegal na bintahan kan vape product sa parte mismo kan Pilipinas. Basado sa datos, aabuton sa 711.13 million pesos ang kabilugan kan pinagsasabing tax liability ang nadakop gikan man sa naarestong pagbebenta kan dairehistradong mga smuggle na mga beef sa nagkapirang mga lugar kan Pilipinas bilang parte kan kampanya laban man sa pagbalga kan pinagapod na tax code. Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR nin panginot na kung sain sa paagiman ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng mga kaso mapadapit man sa willful failure to pay tax, pag-iingat kan piking BIR reset asin man pagbalga sa sinasabing excise tax law. Nagapatanid si Commissioner Lumagi laban sa pagbakal asin paggamit kan illegal na vape product. Ninulita apwera sa peligro sa parte mismo kan salud. Nagbubunga ininin dakulang pagkakalugi ng buwis. Tinawan doon kan opisyal na papasimbagon kan BIR ang gabus na mga sangkot sa illegal na vape goes reset.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dahil nag-uuntok ang mga tauhan kan Philippine Drug Enforcement Agency sa paghabol duman sa mga individual o mga grupo na sangkot sa pagkalat kan black cigarettes o bistado sa apod na tuklaw. Ginibo ka na sambit ng ahensya ang pagsiguro sa ginibong pagdangog kan House Committee on Dangerous Drugs. Matapos man nadigdi busisi nila sa Piñas Representative Mark Santos, nagapot kaya ang nasambit ng kongresista kung ano ang mga ginigibong niyan kan mga autoridad mapadapit man sa aksyon sa mga videos na nagkukuriyat online kung saan mahiling ang pagkisay-kisay o pagpulok-pulok kan sarong individual na sinasabing nakanamit kan pinagaapod na black cigarette. Sigun kay PDEA Director General Isagani Neres, nakaalerto na ang mga autoridad asin nagigibo na kan pinagaapod na crackdown laban man sa pinagagikanan kada tuklaw sa pagbubusisi ninda kana dangerous drug board na pagraman na ang tuklaw ang naglalaman kan dahon ni tabako na may 90% nicotine. May halangkaw na kausa kana kadaklan sa sigarilyo sa Pilipinas, 1.5% sagud ng 3% asin na synthetic cannabinoid. Ipinagbabawal ang nasambit ng substance na ini bilang sarong peligroso na droga kan taon na 2023. Ninuli ka na pwedeng arestaron ang sisayman na madadakop na igwa o nagagamit ka na nasambit ng droga asin sigarilyo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata pagita sa lado nasyonal, na aresto kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP ang saro sa 7 sa mga sangkot sa pagtabaan o paghabunda ni bag ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa sarong kakanan duman sa siyudad kan Pasay kan nagtalikod na aldaw kan na Martes nin pagkaudto. Basado ki Pasay City Police Chief Colonel Joselito Disisto, sarong babae na subuot leader kang grupo anda na tuntun na asin nadakop na sa isinagibong follow-up operation duman sa parte kan Bacoor sa Cavite. Nabawi man kan mga autoridad ang tinaban o hinabon na bag kan COMELEC chief na naglalaman nin sarong personal na gamit arog kan cellphone asin mga ID. Alagad mayo na duman ang pirak kani o ang kwarta kana sambit ng opisyal kan COMELEC. Padagos man na pinaglalapag ang anom na mga kasabwat pa sa kabali sa grupo. Nasabi kan pulisya haloy nang naggagala-gala o para basay-basay duman sa parte mismo kan Metro Manila asin mga pagtaraid na mga probinsya gamit ang kaparihong mga modus. Dagdag pa ni Disisto, dati nang nakakulong ana nasambit na mga sospek sa manlain-lain na mga kaso nin pantataban o panhabon, alagad pa uro-otrong nagbabalik sa illegal na gibo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata pakitangunyan sa lado nasyonal, ipinagpayag gunyan kan Department of Justice na sinda an dai magbubukas nin sarong investigasyon o magibo nin sarong investigasyon manungod man sa mga aligasyon kontra man sa National Bureau of Investigation Director Jaime B. Santiago. Maski ngani may mga isyong idinadaklag sa nasambit ng direktor kanda nasabing ahensya kan gobyerno da isubuot ini asin bako man ang rason tanganing magtulak para puunan ang nasambit ng investigasyon. Basado ki Justice Assistant Secretary asin spokesperson na Miko Clavano, di pisil subuot na tubudan
ang mga nagkukuriyat na mga akusasyon laban sa dating retiradong huwis na si Jaime B. Sanchez o Santiago. Paliwanag pa man na mayo manda kayang matibay na mga ebidensya na makakapag tukdo asin makakapagpatunay dapit man sa nasambit ng mga aligasyon. May mga bagman subuot ang nasambit ng direktor. Dagdag pa ni Assistant Secretary Clavano, ini ana madarasana need sinasabing pagkakaigwa need pagsasayang nin oras para man sa Department of Justice kung sa inday ning papatulan magigirumduman na nagbutas man sa pwesto si dating Judge Jaime Santiago bilang direktor kan National Bureau of Investigation dahil pa sa nanaloy. Kaya digdi kana isinampa ang irrevocable resignation bunga naman kana sinasabing pagporbar subuot na pagraot sa iyang reputasyon. Kaya digdi sabi pa man ni Assistant Secretary Miko Clavano, ana paglalansarkan investigasyon manungod sa anuman na aligasyon ana pupunan lang kung may maglataw na matibay na mga ebidensya. Mantang ngunyan mapadapit man sa nagapapadagos na investigasyon kan Department of Justice dapit man sa parte mismo kan mga missing na mga parabulang anda testigo man ninda na si alias Tuto o Julie Dundun na patidungan nag-aatubang naman sa korte kan sudma kung sa ida ipinagapadagos kan Manila Regional Trial Court ang pagdangog asin na kinakatubang ni patidungan na kasong kidnapping asin man serious illegal detention kasumpay sa isyu kan pagkakawara kan mga parabulang nagkapirang taon na ana nakakaagi. Magigirumduman na nabanggit ni Secretary Jesus Crispin Remulla na aagadon sa parte mismo kan korte na ma-discharge sa gikan sa kaso para mag-serving state witness ang nasambit ng akusado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Pinapaanunsyo kan Department of Transportation and Communication sa paagiban kan pinagsasabing Civil Aeronautic Board ada gabus na mga airline companies na sigurado na maray asin na tulos na matatawanin impormasyon sa saindang mga pasahero kasumpay kan anuman na pagbabago kan flight status basado sa sambit ng ahensya ana mga araw kaning lakdang o delay na anunsyo dapit man sa flight changes postponement o cancellation ang nagbubunga kan matinding pagkakaabala o perwisyo sa mga biyahero kabali na ang dagdag na gastos para sa pagkakaan asin man sa indang pinagdadagusan basado sa Air Passenger Bill of Rights. Obligadong ipaaram tulos kan mga airline companies ang anuman na flight delay o kanselasyon asin dapat siguraduhon ang kapakanan asin kaginhawan kan pasayro kabali digdi ang pagdul kan gabus na kinakaipuan na tabang asin opsyon para man tulos na ma-refund kung kinakaipuan. Siniguro ka na sambit ng opisina na padagos kaning babantayan ang pagpapasunod ka na mga reglamentos para man matawan ng proteksyon ang karapatan kan kada mga biyahero. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal o lado nasyonal, nagapatadid ngunyan ang Bureau of Customs BOC sa publiko laban sa mga
mapandalin lang na mga individual na nagpapabistong opisyal kanasambit ng ahensya para manda mag-agad nin perak o kwarta karibaikan subot special treatment o marikas na pagproseso kanasambit ng mga kargamento basado sa nasambit ng ahensya kan gobyerno mayo sindang programang pinagapod na enrollment scheme na nag-aalok nin pabor sa mga imported o mga broker na magbayad kan pinagapod na grease money asin igut na pinagninigaran and asin pinagkukundina ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno ang nasambit ng modus. Iniimbestiga na kan sinambit ng ahensya ang nasa likod kan na scheme asin na digdi pinagpatalidan ang publiko na ang sisay man na mapatol digdi pwedeng makasuhan asin pinagsigurman ang nasambit ng bagay na ang gabos na mga tawan kan custom and nagdadanay na pikam anda nasambit ng aligasyon sigun sa nasambit ng opisyal inisaro sa nang pagraraot sa parte mismo kanda sa indang opisina. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, suportado kan Department of Budget and Management, DBM, ada planong pagpapatindog kan Mindanao Disaster Resource Center kan Department of Social Welfare and Development, DSWD. Tangani man na paspang maparikas ang pagatud kan tabang sa kada igwanin kalamidad rimalaso sa nasambit ng riyon. Basado sa opisina kan DSWD na si Secretary Rex Gatchaliad, importanteng magkaigwanin sa diring production center duman sa parte kan riyon kan Mindanao nin huli kan sa presente naglalaom pa ang riyon sa parte kan Visayas Disaster Resource Center na nasa parte mismo kan Mandawi City duman sa Cebu. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, maikukonsidera ni Senador Ping Lacson na pinaka-notorious ang probinsya kan Bulacan para man sa mga maanomaliyang flood control project. Sa iyang privilege speech, pinagbulgar kan Senador ang sinasabing korupsyon kan duwang na si Baka na District Engineer duman sa parte kan Bulacan First Engineering Office na sinda dating District Engineer Henry Alcantara asin ang nagribay sa iya na si former Assistant District Engineer Brace Hernandez. Basado sa senador, sa irarom kan liderato kan duwang ini na nasambit ng opisina 28 proyekto sa buot para sa taon 2024 ana magkakapariyo ang kantidad kan pundo maski day subuot magkakaiba ang dakula kan nasambit ng gigibon na proyekto. Napabareta pa na ana saro sa sainda ana sinasabing na kapag padaog daadin milyones de pesos sa sarong kasino sa parte mismo kan Manila. Sa Arayat, Pampanga, binatikos man ni Lacson ang questionabling flood control project sa banwaan kan Arayat, Pampanga matapos na maraot naman kan riverbank ang mitigation structure sa parte mismo kan dating maski na nga niya, nagkapirang bisis naman ining pig-refer asin ginastusan kan gobyerno. Basado sa report kan Hulyo 2025 lang, liwata na nagguho ang parte kanasambit ng istruktura matapos ang pagtama kan bagyong Imong. Maski nga niya, digdi tapos na ang pinakahuring pag-refer kan Hunyo ngunya na taon. Sabi pa man ni Lacson, nagpuon ang pondo para sa proyekto kan 2018 kung saan 20 million pesos ang pinagtagama para sa construction asin rehabilitation kanda slope protection sa kalabaan kan Pampanga River kan dating seksyon Arayat, Pampanga alagad naraot man giraray. Gikan sa original na 20 milyones pesos kan 2018 uminabot na sa 274.8 million pesos ang kabilugad na kantidad kan mga nagastos para sa kaparihong flood control structure o aabuton sa 815%
napalangkaw kumpara kan inot na konstruksyon. Binanggit pa kan Edmarie Construction and Trading ang perming nakakakuha kan kontrata para sa nasambit ng proyekto. Ang nasambit ng kumpanya na inot nang nasangkot sa manlaid-laid ng mga kontrobersiya kabali na ang pagkaka-delays bilang DHSU builder kan 2023. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang sa detalyes ngunyan kana sa tuyang mga barata sa lado lokal pinagbilog ang traffic management plan duman sa Banwan kan Goa Camarines Sur sa paagiman kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Goa asin banda kan Philippine National Police o PNP sa objetong mas pang matutukan asin na maging organisado ang sistema kan bulos kan trapiko sa Banwan kan Goa Camarines Sur. Digdi pinagswistyon ngunyan kan Committee on Transportation sa laog kan Sangguniang Bayan kan Banwan kan Goa Camarines Sur ang pagpilog kan pinagapod na traffic management plan sa katatapos pasanamad na pinag-ibunindang regular na sesyon kan Sangguniang Bayan. Maski nga niya, Mayo ni na pinagapapaluwas na deadline na sa pag-sumiti kani. Ipinagapahayag ka na committee report na ang Traffic Enforcement Management Office asin man ang liderato kan Philippine National Police o PNP tuman sa Banwan kan Goa Camarines Sur. Iyo ang manginginot sa pagbilog partikular na para man sa parte kan na poblasyon na area Delgado Street, Bilin, Panday, asin iba pang mga pagtaraid na mga lugar na pinagaagihan arani sa mga eskwelahan na nagbubunga nin grabing pagkakagurumok o diferensya sa bulos kan trapiko. Idinagdag ka na prosepesto basado yada sa sanggunian ibabaliman sa plano gikan sa parte mismo ka na Boray Street asin na bako lang magpokus sa parte mismo kan sentro duman sa Banwaan kan Goa Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal nagkaigwagiraray ninda baranggaan o rayut ana mga hobenes duman sa parte mismo kana Banwaan kana Tigawon Camarines Sur. Ini iyo mismo ana natunutaran kana mga residente sa nasambit na nga lugar. Ana nasambit na nga rayot nangyari kana nakalis na aldaw sa parte mismo kana kasintruhan dyan sa Banwaan kana Tigawon Camarines Sur. Tulos man na nakapag-responde ang mga barangay tanod kan poblasyon asin man ang mga miyembros kana PNP. Tangani man nadigdi matawanin atensyon na ana asina magkasaraway ana mga aki na mga involto sa nasambit na nga rayot an rambul kana nagkapira nga grupo ni na mga hobenes duman sa parte mismo kanda Banwaan kana Tigawon Camarines Sur ang nagtataon ni na kahaditan sa parte kan mga residentes orog na nangyayari ni kun banggi igwamana nin mga nagaaragi pamanda sa nasambit na nga lugar. Ang kinakatakutan kana mga residentes iyo na baka sa pagkakaigwanin rayot o rambul kana mga hobenes igwa nin madisgrasya asin igwa nin daranin mga patarom na magresulta kan pagkakairido o kundaiman pagkakagadaan kana saro sa mga imbolto sa nasambit na nga rayot. Alagad ipinagapayag kan liderato kan Philippine National Police sa paagiman ni Major Florese na magpapadagos-dagos ada sa indang gigibo na pagpapatrolya sa mga lugar sa Banwaan kan Tigawon Camarines Sur. Urog na
kuna banggi ini tanganing nga dai na mautropa ang nangyayaring mga riot kan mga jóvenes sa banwaan kan Tigawon, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kana mga barata sa lado lokal, yang legislator gikan na sa manlain-lain na mga runa kan Kabikulada nagtiripon na para man sa NMYL Assembly. At yan, kidaril yan. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, General Luna Street sa laog kan Siyudad Canaga, malinig na sabi kan na PSO Director Rene Gumba. Buyet Paderes sa detalye. Buhilo ng makakalakaw-lakaw sa sentro Canaga, urog na sa may parte General Luna Street ang publiko, huli sa malinig na daan Mayo ang mga paratindan kung ano-ano arog kan prutas, alang nasira, asin mga cellphone accessories, huli sa igot tayo pinapasunod ang Task Force on Safe Walkable to Accessible Sidewalks, sigun kay Rene Gumba, Executive Director kan Public Safety Office na ang pinakatuyuhan kan sinabitan Task Force ang lagos ng linigon ang syudad laban sa mga kalat sa sidewalk vendors. O siguro ni Gumba na dagos-dagos lang arog kaining sistema o nang nakabantay sa mga personahes, pati lang opisyan ni Florendo kan Naga People's Mall asin ang Naga City Police Office. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagsagibo ang Land Transportation Office LTO digdi sa laog kan Siyudad Canaga kan pinagapod na naga ng Road Safety Seminar kasabay man kan one-day capability building seminar para bada sa mga empleyado kan National Irrigation Administration o NIA sa NIA Terrace Conference Hall duman sa Santa Lucia sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur kada nagatalikod na aldaw kada Miyerkules okas na sudma isinagibo ana nasambit na nga seminar basado sa LTO Bicol pinagtratar ni DLRC Chief Ramona Clemencia Isa Labadia, Mr. Nestor Lanosa asin na Miss Lucita Alcido asin na tulos man ada pagkakaigwakan na pinagapod na tao ka na mga sinasabing defensive asin man driving road safety sa tamang kaaraman ka na traffic signages o bato kay na pakusugon ang mga disiplina asin na kaaraman kaanda mga partisipante para sa ligtas na pagkakaigwa kana giging responsable na sarunga tsoper o pagmamaniho kana sa indang mga bihikulong pinagdadara ang aktibidad parte kan mga direktiba ngunyan kana gobyerno sa panginginot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., DOTR Secretary Benz Dizon asin man kan LTO Assistant Secretary Abogado Bigor Mendoza II sa iraruman kanda liderato ni LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos asid ERD Vincent Nato. Iyan tanganiman padagos nama busol ang kaligtasan asin disiplina sa tinampo kan mga nagdadara o nagmamaniho kan anuman na klase nin bihikulo partikular na ang mga empleyado kan National Irrigation Administration na Bicol. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, yang legislator gikan sa manlaylain na mga runa kan Kabikulan na nagtiripon para sa NMYL Assembly. Darrell Banyas sa detalye. Nagtiripon ang mga hobe na legislador gikan sa malalain na runa sa Bikulan para sa duwang aldaw na National Movement of Young Legislators Assembly
na tigibod dyan sa Kadlan o sa Capitol Complex, Kadlan Pili, Camarines Sur. Pero ini sa pinakadakulang pagtiripon kan mga nailihir na hobe ng mga opisyal, gikan digdi sa riyon, paghali sa konsyal, board member, mayor, vice mayor, asin man na bisig gobernador, kung saan pagdiskutir ang mga isyong inaatubang kan lokal na gobyerno. Ipagpresentar ang mga inisyatibo kan mga hobin na o sa pag-gobernar, asin ginibo ang eleksyon para sa mga bagong opisyal kan organisasyon. Kabali sa mga NMYL, bako sa naining networking event, kundi sa ining plataforma para sa tunay na pagbabago sa liderato, tigmumuldi subot tigdi, ang mga lider na may pagmakulog, asin konkretong plano para sa futuro kan sa indang mga nasasakupan. Ang national movement o biyang legislators, tigmok na ini kan taon 1989, tangarig na maging tulay para sa mga elihidong hobe na opisyal na nasa edad 40 anyos pa ibaba. Mawot kan organisasyon na pakusugon ang kakayahan sa pamamayo asin man itulod ang good governance asin magkaigwanin pusog na relasyon sa pagultanan kan mga hobi na leader sa bilog na nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal dahil naisalba kan sarong pamilya gikan sa parte kan Barangay Piña Francia an sa indang residensya o harong asin mga pagsasadiri matapos na inika kanon kan kalayo sa parte mismo bandang alas 11 nin pagkabanggikan na nagatalikod na aldaw kan Lunes, kaibahan sa natupok anaabuton sa 50,000 na tipon na 50,000 pesos na tipon kan pamilya na nakatagama kuta na para man sa pag-eskwela kan sindang mga aki, sharing man ang mga gamit asin na sangkapa na mga kagamitan kan sarong Nanay Maricel, 41 anyos, asin kataid na residensya kan nasambit ng harong digdi según sa DSWD Bicol bilang parte kan sa indang tulos na pagrespondi, tulos man sindang nagtaunin na ayuda sa parte mismo kan DSWD Social Welfare and Development Field Office number 5 digdi nagtauan na siya ni naabuton sa 9,633 pesos sa paagiman kan pinagaapod na food and non-food items sa araw kan na kitchen kits, hygiene kits, sleeping kits, tarpaulin, sheet, asin man parte ka na container water para man sa nasambit na pamilya, pati naman ang pinansyal na ayuda ada pinagadul naman kana nasambit na opisina kan gobyerno. Grabe man ana pagtao ni napasasalamat kana nasambit na pamilya sa parte mismo kana mga atang na itinao sa inda. Padagos ngunyan ada nagsasagibunin na magkakadigong investigasyon ada mga autoridad tangani man na maaraman pa ang tunay na kausa kana nasambit na nga kasulo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nasa 300,000 na mga users ka na eGov Philippines app sa Bicol na i-record na ka na DICT Bicol. Pinagkakarkulong aabuto na sa 300,000 na mga users ka na eGov Philippines sa Bicol Region basado sa datos kan Department of Information and Communication Technology DICT Bicol. Basado yan kirakil ana Grabador OIC Regional Director kan DICT sa Bicol, ikinaugma ninda na sa Bicol Region minaabot na sa 300,000 ada nagagamit kan eGov Philippines
asin padagos nindang pinag-iing kaminaran publiko na i-download asin magtaukan sa indang mga feedback sa application na ini kan na gobyerno sa bilog na Pilipinas. Sigun kay Grabador, nasa 15 milyones na ang statistics na users kan na iGov Philippines app. Mantang siniguro kan DICT Bicol na preparado sindang magtaunin suporta sa parte kan na gobyerno kan Siyudad Canaga tanganing mailansar ana may naga-afa asin magtauman ng best practices kan iGov Philippines app. Gusto man ni Grabador na mantang nagdadakol ang system kan mga local government units LGU sa parte mismo kan Bicol na maipailing anda mga ini sa iGov Philippines. Ini anda tanganing hiling ang 15 milyones na mga users nationwide kan app asin sistema na ini kan mga LGUs sa parte kan Riyon Bicol. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dai mababa sa 200 na mga eskwelahan sa Bicol ang mapartisipar sa gigibon na military parade digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Kinakarkulong aabuton na 10 oras ni na banggi ang gigibon na ika-15 Bicol Regional Military Parade and exhibition na competition sa maabot na pitsa 19 kan bulan kan September. Nasaro sa panginot na aktibidad kan selebrasyon kan Piesta sa Naga. Sigun kay Konsyal Omar Buenafi, ang chairman kan Military Parade Committee, aabuton sa 200 na mga eskwelahan gikan sa manlain-lain na parte kan Bicol Region ang nakatalaan na makisumaro sa parada ngunya na taon. Padago subuot ang isinasagibong coordinating meeting kay banan man ana mga representantes kan kada eskwelahan tanganing masiguro na maray asin ligtas ang bulos ka na sambit ng aktibidad. Ang taunan na military parade saro sa mga pinaka-aabangan na parte mismo kada piyesta sa laog kan Siyudad Canaga. Tampok digdi ang disiplina, antibay asin man kan mga partisipanti nagikan sa manlain-lain na parte kan na Riyon kan na Bicol. Ada nasambit ng military parade digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Iyo na ang pinakaalabang parada sa intirong Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tapanginginot kan Department of Social Welfare and Development katabang ang Provincial Social Welfare and Development Office kan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur nakapagdul na kan emergency cash transfer sa mga residentes kan Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Nagrabi man na naapiktaran kan super typhoon na Christine kan nakalis na taon. Aabuton sa 900 na mga beneficiaryo na may partially damaged na mga karungan ang natabangan kanasambit ng programa sa kantidad na 5,032 pesos kada saro. O beto kaniya na matawan na tensyon na panginot na pangangaipo o kaya man gamiton tanganing mapakarayliwat ang sa indang mga harong para man kiya Layrika Magnata, residentes gikan sa parte kan barangay kan Manapaw dyan sa Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Dakulang tabang subuot anasambit ng programa tangani man na ibakal nin mga kagamitan arog kanipa sa wali para man sa bubong asin na lanob ka na sa indang harong na naraot ka na sambit ng bagyo. Maugma kaya subuot na mapakarayininda so mga damage sa harong
na kung sa ina enterong nagaba kan nasambit ng bagyo ang programa kan na ECT saro sa mga tulos-tulos na pagtaunin na pinansyal na tabang sa irarom kan na DSWD sa irarom kan Disaster Response and Management Division para man sa mga tinamaan na asin na distruso kana sambit ng kalamidad na objetong matabangan ang mga residentes makabangon asin makapagpuon kan sa indang hanap buhay. Sa satuyang mga barata ngunyad, barata kita sa lado international. Sa satuyang barata ngunyad sa international, sa satuyang barata sa luwas kan nasyon padagos saan pag-inkaminar kan Estados Unidos de Amerika aparte mismo kan nasyon kan Russia na puuna na kani and pagkakaigwa kan pinagaapod na untuk putukan iyanda sa tahuman kan pangapudan kan presidente kan Estados Unidos de Amerika na si Trump. Tinawan doon ni Trump na maski nga ni nag-uyo na ang party mismo kan nasyon kan Russia na makipag-ulay para man sa untuk putukan sa party mismo kan nasyon digdi daiman giraraya subuot nagsusunod and Russia sige pa man giraraya nin pagpapaputok kana sa indang mga gera di armas na nagre-resulta tanganing digdi magkaigwa nin pagkakagadan kana nagkapira nga mga sibilyan urog na mga kaakian ipinagapayag ni Trump na oras na digdi magmatagas ang parte mismo kan na Russia sa sainda mismo nga napagkasunduan na untok putok maghibunanin mga lakdang ang Estados Unidos de Amerika asin posibleng magtaunin sanksyon sa parte mismo kan na Russia. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kitang unyan sa sports daina nawaraanin na paglaom si dating Northport bilang Pierre Brasser Jana Amores na makalaog sa court kan Philippine Basketball Association o PBE padagos na pinag-aalata ni Amores ada pinal na desisyon kan Games and Amusement Board of GAB o GAB iyang kasumpayman ka na pag-apila para maibalik ang sa iyang lisensya bilang sarong professional na parakawat sa lado ka na basketball. Magigirumduman na nagsabit si Amores sa nagkapirang mga kontrobersiya sa insidente sa laog asin luwas kan court ninhuli ka na subuot digdi iribuka ka na GAB an sa iyang professional na lisensya. Ninuli kani daimo na siya tinugutan na makapagkawat sa mga professional league aro ka na MPBL asin iba pang liga na nasa irarom ka na regulasyon ka na GAV sa eksklusibong pahayag ka na nasambit ng player na si Amores da siya mapapaapekto asin na dainiya bubutasan sa iya mismong pangiturugan na makakawat man bilang sarong player kana PBA o Philippine Basketball Association. Mga tugang iyan ang katiripudan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 7:04. BBS. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na mga barata sa lado lokal. Nakatalaan ay pagpangalad ang pagdarani na badil sa Aldaukan kasiributan digdi sa laog kan na Siyudad Canaga o Anaganband. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal and sarong nga pamilya natabangan kan kongresista kan na Premier Distrito kan na probinsya kan na Camarines Sur sa saindang problema. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, warrant of arrest para man sa sarong wanted na iserbi ka na mga miyembros ka na Philippine National Police. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, dosing kadagdagan na barangay sa parte ka na Banwaan ka na Karamuan Camarines Sur, Iguana, nin libreng Wi-Fi. Kasulo sa Bodiga kan Camarines Sur National High School, kausa kan pagasulo ni basura sabi kan kapitan kan barangay kan Piña Francia. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, maray na aga. Ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, dosing barangay sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur na idagdag sa digital map matapos paiwason ka na gobyerno provinsyal ka na Camarines Sur sa paagiman ni Governor El Rey Villapuerte ang free Wi-Fi for all program na sangunyan o minabot na sa kabilugan na 42 na mga barangay basado sa mga residentes. Dakulang kaginhawaan ang hatud na libreng internet urog na sa mga lugar na haluy ng tios sa signal. Tinawan doon ni Jubilita Villegas kan barangay kan Kalungkugon sa indang naging mga namatian na antispaman o minabot sa sainda ang proyektong free Wi-Fi for all program
kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagi man ni Gobernador El Rey Villafuerte gamit ana Starlink technology o bato kada sambit ng programa na isulong ana digital inclusion na masiguro maski ang pinakararayong mga isla asin mada lugar at may access asin marikas na internet. Pinapanginutan ini kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa liderato ni Gobernador El Rey Villafuerte bilang parte kan padagos na pagduol kan makabagong serbisyo sa mga taga-probinsya kan Kamara de Sur. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan na sa lado lokal saro na naman na drug din sa laog kan siyudad Canaga ana na laog kan grupo kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Kamara de Sur sarong drug din ana pinagasakyada kan grupo kan PDEA sa zona sa isa barangay kan Mabulo Naga City asin dagos ng nabungkal o natapos ang operasyon kan nasambit ng drug din sa paagi kan sarong bypass operation kan na PDEA Kamara de Sur kan nagtalikod na aldaw kan na Martes Agosto 19 tulong personalidad ang nadakop kabali ang subuot drug din na maintainer sarong empleyado asin man naabutan na bisita sa sinambit ng lugar nakumpiskar sa sinambit ng operasyon ang aabuton sa 12 na gramo kan pinagtutubadan shabu asin na iyan pinagkakarkulong nagkakantidad 85,000 pesos kabali man ang drug paraphernalias asin mga bypass money na iyo ang ginamit kan PDEA sa nasambit ng operasyon ang mga suspek na atubangunyan nin kasong pagbalga sa Section 5, Section 6, 7, 11, 12 asin Section 15 kan Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, composting packages ipinanao kan Departamento kan Agrikultura sa mga kooperatiba kan mga parauma. Buyit Padere sa detalye. Nag-distribuer ng composting packages ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management sa mga kooperatiba asin asosasyon kan mga parauma sa Camarines Sur. Nasa Kinsing Farmers Cooperative and Association hali sa Camarines Sur, kabali ang DARF O5 Research Division asin Central Bicol Experimentation ang nagresibi kan sinambit ng technology package na sa endang mga gamit bakulang sa pagpakaray kan produksyon kan sa endang piguma kundi pati na ang pagmantiler kan balinig na kapalibutan. Katuyuhan kainin na mapakusog ang kapasidad kan mga kooperatiba asin institusyon asin o pag-aadal sa paggibo ng organikong abono. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagkaigwanan ni na pag-uurulay ang mga tauhan kan Philippine National Police o PNP pati naman ang grupo kan City Hall iyan tanganiman na digdi gibuon ang mga lakdang sa pagpapasunod kan security protocol sa mga piling aldaw kan nakatalaan na piyesta digdi sa laog kan siyudad Canaga ngunya na taon and saro sa mga sinasabing pwedeng ipagpangalad iyo ang pagsuspende kan pinagapod na permit to carry firearms outside residence sa laog kan siyudad Canaga asin pag-uurulayan man kundi dapat ipautob ang signal jamming mantang siguna sa Naga City Police ibali mandiwat ang pinagaapod na liquor band asin iyan sinasabing sa panahon yan kan kasiributan mayo pa manin na pizza kung nguarin na pwedeng ipautob nasambit na lakdang ninulit padagos pa ining pag-uuralayan sa pinal na komperensya kan grupo
kana mga miyembros kan PNP asiman kana City Hall. Uyaan na party kan mga pahayag na yan ni PSO Direktor Rene Gumba kana siyudad kana Naga. Marhay na hapon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata ipinagapahayag ni Rene Gumba na haman na ana gabus para man sa nasambit ng mga plano na ipinaglalatag digdi sa parte mismo kan siyudad kan Naga. Iyan sa tauman kana padagos na pag-uurulay kana kalis na aldaw tinawan doon na ni Gumba na nagkaigwa na subuot sinda nin pag kakaigwa nin memorandum of agreement na pinagapirmahan sa pagultanan kana lokal na gobyerno kana siyudad kana Naga pati naman kana simbahan seringman kana mga miyembros kana joke manlailay na mga ahensya kana gobyerno na iyuan magtatarabang-tabang tanganing masiguro sana and seguridad sa parte mismo kana mga programa na isusulong sa laog mismo kana siyudad sa panahon kana piyesta. Pinaglalauman kaya nadakul na mga residentes asin man mga pilgrims an maarabutan sa panahon kan piyesta tanganing makisumaro asin na madalan man ang nagkapirang mga programa na haluy ng pigtutulod digdi sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga raraot na mga traffic lights sa Naga pigre-ribayan na daa. Daryl Banya sa detalye. Manunutaran anday nagaganang mga traffic lights na dakula kutaan may tatabang sa traffic management sa Siyudad de Naga sa panahon ini kan rush hour. Sigon sa Mamayukan Public Safety Office digdi sa Naga na sa direktor ni Gumba ang mga traffic lights iyo naapektaran kan mga nag-aging bagyo binadaan nagkapira igama ng mga depektibo asin dapat ng ribayan. Sinabi ni Gumba na ginibukutan nindang i-repair ang mga ini alagad talagadaang raot na kung kaya kanag-aging 2 taon pigrekomendar na sa nang ribayan ini. Igwa na subot nag-abot na tulong ses kan traffic lights na pigtugutan man na bakalun kan syudad. Sangon niya nagupuo na ang pagribay kan mga depektibong traffic lights asin pigingawang matapos ang trabaho antes ang Peña Francia Fiesta para sa tultul na bulos kan trapiko digdi sa Naga. Pinagdagpa ni Gumba na ang proposal kuta na ninda kung gabos ribayan makakagastos ng sobra sa 40 milyones pesos. Alagad ang naitao sa ng budget ka ng talikod na taon, yaon sa nasa 10 milyon kung kaya ang sinambit ng kantidad 3 sites ang malalaganin bago. Ini ang parte kan diversion na perming sibot ang tinampo sa may Balatas, Magsaysay asin Peña Francia, Magsaysay intersection. Nagapadagos naman ang pagkabit kan mga traffic lights. Nagagad man ang Public Safety Office in dispensa sa publiko mientras na pigpapakarhay ang mga traffic lights sa laog kan Siyudad de Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata kunyanda sa lado lokal ana pagsulo nin basura iyo ana rason kana pagkakasulo kana budiga kan Camarines National High School kung sa ina nasuluan na mga gamit na nakatambak sa dasambit ng budiga. Iniman ang rason kana pagkakasulo nin basura ngani man na maglako pa ana nasambit ng kalayo ana bagay na niya. Iyo mismo ang ipinagpahig ni Kapitan ang caretaker o bantay ka na eskwelahan dyan sa party mismo. Nag-i-star para bantayan ang Camarines National High School.
iyo mismo ana nagsulo kana sambit ng basura na nagaresulta para mada masulo asin na maabuan budika kan Camarines Sur National High School. Ninuli kani ana barangay kan Piña Francia nakatalaan na magbugtak ni natulong CCTV camera sa lugar kan Naga Central School, Camarines Sur National High School asin na pagtaraid pang lugar. Yan tanganing igwa nin 24 oras na monitoring sa lugar. Uya ang pahayag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Piña Francia, Naga City. Sa kasulo is may sulo kaya aning basura siguro dahil na ito na para maglakop si kasulo duman sa area, and kaya ang Barangay Peña Francia kabali na po ito sa talagata na lalaganan ng mga CCTV cameras. Malagi na dyan ng tulong CCTV cameras po. Yes po, ang kaya kabali po duman ang Central School na lalaganan ng CCTV cameras. Tanganing may 24 hours kitang monitoring sa area na yan. Tanganing pong uigwaman mga insidente, madali na po ang pag-responde kan sa tuyang mga enforcer. Duman po to bodega po to kang Camarines Sur National High School, and nag-i-star po duman si gwardiya kang Camarines Sur National High School. Naka-star po duman ang nagsulo, kaya siguro napabayaan, baka yun na to ang kosa kang paglahop ng kasuluan. Iyo po, halos 90 to 100% po na natupok si building duman. Maayo pa po, dahil pa po kita tinatawan ni pagabot naman sa investigasyon kumpara si total na danyos katong building. Maayo pa po, hinahalata pa po si report. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Piña Francia, Naga City. Sang 100% ang suporta na itatao kan Barangay Council kan Barangay Piña Francia sa pag-respond sa pangapudan kan LGU Naga asin gibon ang gabus sa pagsunod kan mga kinakaipuhan na tabang kan City Hall orog na si paabuto na piyesta. Kaya kabarali grabe ang paglapigot ngunyan kan konseho na maihabol man asin maibugtak ang kadagdagan na CCTV camera sa laog mismo kan sindang barangay. Poon dyan sa MT Villanueva sa kanto kada libuton na abot sa lugar kan Kuliyo para maiimplementar ang peace and order asin pag-monitor duman sa mga lugar na sakop kan sa indang barangay. Uyan pahayag pa ni Barangay Captain Jackie Villapuerte. Basta po ang Barangay Peña Francia po 100% ang sa tuyang suporta asin pagtugon sa pangangaipo asin pangapudan kang LGU Naga po ma-comply sa gabos na kaipuhan na pwede tang maitabang. Lalo na po sa tuyang City Mayor na si Mayor Lenny Robredo. Talagang yaw ng pag-anduyog lalo na po sa mga problema asin pangangaipo ng mga barangay. Iyo po. Kaya nga ni po hinahabol po na maikabit sa tuyang mga CCTV camera. Tangani po sa tuyang monitoring lalo na dagsa ang tao dito sa tuyang barangay. Kaipuhan na mapanuan taniyo ng CCTV lalo na sa MT Villanueva hanggang katokang Liboton paduman sa Kuleyo ayo pa po kitang CCTV. Kaya yan po ang hanapan budget ni Kuya Cap Jackie tanganing ma-implementa ang peace and order asin ang pag-monitor tigdiyo sa tuyang mga nasasakupan. Artiyan kan mga pahayag pa ni Barangay Captain Jackie Villapuerte kan Barangay kan Piña Francia sa laog kan siyudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal pigkumpirmar ni Barangay Captain Paul Santos kanda Barangay kan Sabang Calabanga, Camarines Sur na bastante ngunyan ang dakop kan sira dyan sa San Miguel Bay kan mga parasira partikular na sa Banwaan kan Calabanga. Uli kan maray ang kamugtakan kan panahon orog na ang mga negosyante kan pinagaapod na dry fish sa mga sabang o sa may parte kan Barangay Sabang. May 50 ng mga negosyante nin dry fish na nagpo-proseso kaniya. Dagdag pa nasambit ng pahayag ni Kapitan bako sa nang abo ang pigbabalad kundi pati naman ang bulina tamban pati na biti asin na dakol pang ibang klase nin sira ang binabalad dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Calabanga bilang parte kan livelihood kana mga residentes. Uya si Barangay Kapitan Paul Santos kana Sabang Calabanga.
Yun po, actually sa Muya, pag marayag ako, mainit ang panahon, bastante po ang supply ng sira and yung mga organic dried fish. Sa Muya po, sa ngunyan, nalos more or less, dahil na mababa sa 50 ang mga dried fish processing ang igwa. And bastante man ang nakukuha ng supply. Dito nga iken, kadakol mo po itong mga babalik na sira. And bako na lang pong abo sa tutulang po Sir Benji and Junel, ang sira na ang kathalin mismo sa barangay. Bako lang abo ang babali and babalad. Even ang bulina, tamban, biskit, yan, mga araw po kayo kadakol na po pati po yung bitit na yan, benta na din po yan halim mismo dito sa barangay. Partikan mga payag di Barangay Kapitan da Paul Santos ganda Barangay Sabang, Naga City. Mientras tanto saro na sa nagiging sentro ngunyan kada negosyo sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur, iyuan fishing port na yaon sa barangay kana Sabang, Calabanga kun sa indigdi pigdadara asin pinagbabagsak para itindan mga sira na hali sa ibang banwaan arong kan Banwan kan Siruma. Tinambak, Kabusaw, asin man Mercedes, Camarines Norte. Ang mga paratindanin sira sa laog kan Naga, asin Calabanga, dyan man minako asa sa inda. Anda gikan sa parte mismo kan fishing port, kanda Banwaan kan o kanda Barangay kan Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Ang problema lang kung kan konseho kada nasambit ng barangay dai paninda nare-regulate ang mga negosyante o mga paratinda. Uya si Barangay Captain Paul Santos. Ano po, alam mo, depende sa bigyo po sa barangay ninyo ang sabi ko ay minsan ang fishing port ng barangay Sabang sa Banwan ng Calabanga. Pero sa nagiging sentro talaga kang trade o kang barakalan din sa Muya. Sa totoo lang, medyo din na siguro may kakulangan pa man din sa part. Dahil pong gaya nare-regulate itong mga nag-raralaog and nag-aaramot na mga nagbebenta din sa fishing port. Sa totoo lang po, aral daw, ang mga nagbebenta din sira, alin si Roma, Tinampak, Kabusaw, Tigre, Camarines Norte, may mga taga-Pasakaw pa. Siguro po dahil sa dakulang nagbabakal, mostly din nga ka mga tinda sa merkado publiko sa Banwan ng Calabang na sa Siyudad Dinaga, harali po dito ang sira na benta. Artiyan kan mga paig di Barangay Kapitan Paul Santos kanda Barangay Sabang sa Calabanga, Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, enterong nangingisog ngunyan ada sanidad kana siyudad kana Naga. Anda sanidad kana siyudad Naga ada nakatalaan na mag-inspeksyon sa manlain-lain na mga kakanan digdi sa laog kana Naga. Iyan tanganing siguraduhon sana na malinig ana sa indang pig siserbing mga pagkakanda, egwanin takop asin dain natatalbuhan kabali sa pwede mismong dumanan kanda sanidad kana siyudad kana Naga ang mga kakanan sa parte mismo kada barangay kana balatas kung saan open sanaan mga ini asin mayo nin na pinto ana mga kakanan igwa pa nin mga extension nin na mga lamisa sa parte mismo kana sidewalk. Ini sarong indikasyon na pwede subuot na makakuanin na bakterya ana mga pagkakana na pinagasiservisa na sambit ng mga arog kaning mga open na mga kakanan ninuli ka na pag-aragi kana mga auto asin pagparking kana mga trimobile kun igwaman sa nasambit ng lugar. Saro pa sa bibisitahon kana nasambit ng mga sanidad digdi sa laog kanaga iyo ana sa indang CR dapat igwa subuot nin sa diring CR ana mga kakanan o mga karikarinderya digdi sa laog kanaga partikular na sa kalabaan kana balatas na kung saan igwa da nin mga CR na maati. Saro ngani da subuot digdi na bestadong personalidad ana nakipag CR alagad naghali tulos biglang luwas nangalas ang mga pag-iriba kani tauna garo ma CR ana nasambit ng bistadong personalidad alagad ka naputon duman na lang ako makiki-CR sa balyo ninhuli ta grabe pala niya ana bakong malinig
ana nasambit na nga CR. Digdiman nagkakaigwa nin pagtatarambay ang nagkapirang mga personalidad. Nin huli kayan posible subuot digdi kan maaraman arog palan kayan ang dapat nalikayan sa pagkakakan o pagserbinin na pagkakan. Dapat kaipuan pada ang baso bako itong mga stainless na mga baso ang pig si serbi sa pag-inom nin tubig kan mga nagkakarakan, kundi dapat itong basong mapapasaon ninulita an stainless dang baso pwedeng taklaon asin na pwedeng gikanan nin pagkakaigwa din helang kan mga makarakan. Ana bagay na yan siguna sa nagkapirang mga personalidad dai na sinda madyan sa partibismo kan nasambit na nga lugar kun ingka susubot agdaon sindakan sarong mayaman asin bistadong maray na personalidad dai nago na sinda maiba. Ninuli kayan an sarong bistadong personalidad pwedeng magdagdag kan sa iyang budget tanganing mag-iribaan sa iyang aagdahon para dagos-dagos an istorya dyan sa kapihan ni Chu Tutoy. Iyan mga tugang anak katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibana sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.